Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video na ito, gusto ko pong share sa inyo ang isa na namang bagong policy na naisabatas po dito sa Japan. At ito po ay tungkol sa custody ng mga bata after na maghiwalay po ang isang mag-asawa or parents po nila. So recently, dumarami po ang mga bagong batas at policy na inaaprubahan po ng mga mambabatas dito sa Japan. At isa na nga po itong gusto ko pong share sa inyo. Since marami po sa ating mga kababayan ang kasal at mayroong mga Japanese partner at nagkakaroon po sila ng anak, mahalagang malaman po ninyo ang tungkol po sa bagong batas nito upang maging aware po kayo sa inyong karapatan. Sa ganoon po ay alam nyo po ang magiging choices nyo in time na dumating nga po yung instance na makikipaghiwalay po kayo sa inyong Japanese partner. So kung gusto nyo pong malaman ang nilalaman ng bagong policy nito, kailan yung implementation, kung anong dapat gawin kung nakipag-divorce na kayo sa ngayon at merong anak at iba pa, panoorin nyo po ang video nito until the end. So first, kung kailan po nila naisabatas ang bagong policy nito, ayon po sa mga naglabasang news, ito po ay inaprubahan ng mga mambabatas noong nagdaang May 17 lamang po, this year 2024. So bago pa lamang po ito. Ayon din sa mga naglabasang information, it's almost 77 years po ang nakakalipas na magkaroon po ng major na pagbabago sa policy nila about child custody nga po. Kasi na yung existing policy nila na sole custody po ay naisabatas nila noon pang year 1947. And after that ay walang pagbabagong nangyari o wala silang ginawang changes tungkol po dito. So ang pagbabagong ito ay ang pagbabago daw ito ay isang major changes ayon sa mga ilang lawyer at expert po about in divorce and child custody po, custody law dito po sa Japan. Okay? So, ano nga ba ang mga major changes na nilalaman ng bagong policy na inaprubahan nga po nilang ito? So, check po muna natin yung existing policy nila dito po sa Japan related nga po sa custody ng bata kapag naghiwalay yung parents nila. So as of now, ang existing law nila about child custody is sole custody na tinatawag po nila. Meaning ang custody ng bata ay mapupunta lamang sa side ng nanay o tatay niya at hindi po pwedeng makialam ang other side, yung nanay o tatay niya kapag nakagawa na sila ng decision kung kanino mapupunta yung bata. Ang sole custody ay pinag-uusapan po ng isang couple or mag-asawa kung sila ay maghihiwalay, kasal man nga po sila o hindi, upang formal na magkaroon ng decision kung sino ang mga alaga sa minor age pa nilang anak. Base sa data po nila, mostly ang custody ng mga minor kids ay napupunta po sa nanay ng bata. So umaabot po yan sa more than 90% ayon po sa data nga po nila. Kaya ang nanay ang almost merong sole custody sa anak po na naghiwalay na yung couple or mag-asawa po. Ngayon, sa pagbabagong mangyayari sa bagong policy nito, magkakaroon po ng bagong choices or selection ng isang couple or mag-asawa nga po kung ano ang nais nilang gawin sa custody po ng anak nila. So, kasama yung existing na sole custody, madadagdagan ito ng bagong policy nga po yung joint custody. In short, meron na po silang bagong choices or option na pagpipilian. And of course, ang mag-asawa or couple lamang ang pwedeng mag-decide dito at maaring mamagitan lamang po ang court or yung family court nga po kapag hindi na sila nagkasundo sa dulo. Okay? So yan po yung nilalaman ng major changes about child custody dito po sa Japan. Para naman po sa date or period kung kailan naman mag-usisimula ang implementation ng bagong policy nito, wala po silang inilabas na exact date pero they are planning to start this 2 years after its approval daw po. So since ngayon is year 2024, kung kailan nga po ito na-aprobahan, so by year 2026 ang pinaka-earlier period kung kailan ito mag-uumpisa. So let's wait na lamang po siguro sa mga lalabas na bagong balita tungkol dito at that time kung kailan talaga yung exact period. Then isa pa po, nakalagay din po sa bagong policy nila na gagawin nga po nila gagawin po nila ang review sa implementation nito para po malaman kung maganda yung magiging results base sa kapakanan nga din po ng mga bata. Maaaring magsagawa sila ng another support system and possible changes po ng policy nito kung kinakailangan daw po. Okay?
Then, pag-usapan naman po natin kung ano po ang gagawin ng couple para makapag-decide sila sa pag-start po ng bagong policy nito. So, actually, walang major steps na dapat gawin daw. So, tulad ng sabi ko din kanina, ang mag-asawa or couple ay need lamang po mamili kung anong gusto nilang piliing custody, yung sole custody pa o yung bagong magiging yung joint custody po. Then they will just put it in writing para po merong proof. And then yun nga, pipirmahan na lang nila yan para yun ang magiging agreement po nila. So kung isang mag-asawa ay maghihiwalay, halimbawa by mutual agreement, divorce po yan, mas magiging madali po ang proseso nito dahil wala nang dapat pang pag-usapan. They will just put their decision in writing nga po bilang yun nga yung magiging agreement nila. Now, kung di sila magkasundo, di magkasundo po yung mag-asawa or couple, that is when yung korte po mismo, yung family court po ay mamamagitan. So they are the one who will make the decision kung sole custody ba or joint custody ang gagawin. At ang pagbabasihan nila dito is kung ano yung magiging merit or makakabuti po para doon sa minor age pa nilang anak. Okay? So yun nga, katulad sabi ko kanina, magdi-decide yung mag-asawa. Then kapag hindi sila makapagawa ng decision dahil nagkakaroon ng pagtatalo, so doon lang mamagitan yung family court sa kanila. Okay? Next naman po, ngayon para naman sa mga kababayan nating nakipag-divorce na at merong anak at ang custody nito ay nasa part nilang Japanese, kung nais nyo pong maghabol, it will be possible daw po kapag nag-start na po ang implementation ng bagong policy nito. Okay? So, and vice versa din po, kung nasa inyo yung custody ng bata, maaaring maghabol din ng inyong Japanese partner. So, dapat maging handa po kayo at maging aware sa maaaring maging issue tungkol po dito. So, kung gusto niyo pong maghabol sa custody ng bata at nais niyo pong maging joint custody, ang dapat niyo lang daw pong gawin ay mag-apply daw ng petition sa court, sa family court po. Kung di kayo magkasundo pa rin ng partner mo with regard sa joint custody na gusto mong gawin, ang court po mismo ang siyang magde-decide tungkol po dito. So, mag-consult na naman po kayo sa mga lawyer tungkol sa bagong policy nito pag nag-umpisa na nga po at nais nyo pong maghabol at magkaroon ng joint custody sa nahiwalay po ninyong anak sa inyo. Okay? Then next po, ano naman po ang magiging epekto nito sa mga nag-a-apply po ng TEIJUSHA or long-term residence visa. So actually, ang mga nabibigyan po sa ngayon ng long-term visa or long-term residence visa ay yung mga nakikipag-divorce sa kanilang Japanese partner at mayroong anak na minor kid pa at nasa kanila yung custody nga po ng bata. Pero sa mga nakipaghiwalay at kahit mayroong anak pero wala sa kanila yung sole custody ng Japanese kids, may kahirapan po na mabigyan at paabrobahan kung kaya't wala silang ibang choice kundi ang umuwi po sa atin sa Pilipinas. Ngayon, kung magkaroon po ng joint custody, maaaring ito ang piliin nyo kahit na gustong kunin ng Japanese partner nyo ang anak ninyo. That way, magkakaroon pa din kayo ng rights sa bata at maaaring i-consider ito ng Japan Immigration Office para mabigyan po or ma-aprubahan ang inyong long-term residence visa application po. So in short, merong merit ang bagong policy nito para po sa mga kababayan nating merong Japanese partner at meron ding anak na Japanese po yung citizen. Okay? So that's it po. I hope na naging aware na kayo sa nilalaman po ng bagong policy nito tungkol nga po sa custody ng bata after na maghiwalay or mag-divorce po ang isang mag-asawa. So share this video po sa mga kaibigan or kakilala nyo dito po sa Japan, lalo na kung kasal sila at merong anak sa isang Japanese citizen para alam po nila ang bagong rights nila sa pagpili na magiging custody ng bata in case nga po na yung maghiwalay po sila. Okay, so maraming pong salamat sa pakikinig po ninyo.